Nagsisimula ang kwento kay Emma, isang 9 gulang na batang babae, na nakatitig mula sa bintana ng kanyang kwarto habang may pas ang nalulunod sa fountain. Wala siyang kahit anong reaksyon o awa sa hayop, sa halip, isinara niya ang kurtina at nagpatuloy sa kanyang umaga na parang wala lang nangyari. Kasama niyang naninirahan ang kanyang ama na si David, isang balo. Sa paningin ng iba, si Emma ay isang mabait at matalinong bata, at palaging nangunguna sa klase. Ngunit sa kabila nito, tila wala siyang totoong emosyon bilang isang tao. Habang kumakain sila ng almusal, ipinahayag ni Emma ang kagustuhan niyang manalo ng School Citizenship Award sa araw na iyon. Habang nag-uusap sila, dumating ang kanyang tiyahing si Angela, na may dalang balita tungkol sa bagong babysitter na nahanap niya para kay Emma. Lumalabas na ang dating yaya ni Emma ay may nangyaring, hindi inaasahang aksidente. Habang nag-uusap ang dalawa, itinuturo ni Emma ang patay na pusa sa fountain. Walang emosyon sa mukha niya nang hilahin ni David ang bangkay nito mula sa tubig. Sa eskwelahan, habang nag-aaral ang mga bata, isang putakti ang biglang lumipad sa silid. Habang nagtatakbuhan ang ibang estudyante sa takot, walang pag-aalinlang ang kinulong ni Emma ang putakti sa isang tasa at pinalaya ito sa bintana. Samantala, sa bahay nila, kasalukuyang ini-interview ni David si Chloe, ang bagong babysitter. Napili siya ni David dahil maganda ang kanyang credentials. Halata namang may pagkagusto si Chloe kay David. Balik sa eskwelahan, si Katie, kaklase ni Emma, ay nag-apa habang naglalaro. Sa harap ng guro, tinulungan siya ni Emma na tumayo. Kitang-kita ng guro ang ginawa ni Emma, tila ba sinasadya niyang magpakita ng kabutihan para mapansin at manalo ng parangal. Kinagabihan, nag-practice si Emma ng kanyang ngiti sa harap ng salamin, parang sinusubukang gayahin ang tamang ekspresyon ng isang masayang bata. Dumating ang araw ng parangal. Isinuot ni David ang pinakamagandang damit ni Emma at hinatid siya sa eskwelahan. Ngunit nang ayanunsyo ng guro na si Milo ang nanalo ng Citizenship Award, agad na nagbago ang ekspresyon ni Emma. Sinimulan niyang suruan si Milo, sinasabing siya dapat ang nanalo at hindi ito karapat-dapat sa parangal. Nang bigyan siya ni David ng matalim na tingin, agad siyang humingi ng tawad. Pero makikita sa kanya ang pagkainis. Maya-maya, habang walang ibang tao, tinawag ni Emma si Milo at sinabing may ipapakita siya sa kanya. Dinala niya ito sa gilid ng isang mataas na bangin. Habang naguguluhan si Milo at sinasabing dapat na silang bumalik, biglang dumilim ang screen. Makalipas ang ilang sandali, nang tanungin ng mga magulang ni Milo si Emma kung nasaan siya, walang kagatol-gatol itong nagsinungaling. Sinabi niyang hindi niya nakita si Milo simula pa nung bonfire. Ngunit biglang may 2 batang babae na sumisigaw ng tulong. Nang tingnan ng mga magulang, nakita nila si Milo na nahulog mula sa bangin at patay na. Sinubukan siyang i-revive ng kanyang ama, pero wala na siyang buhay. Habang nag-iiyakan ang lahat, nanatiling tahimik si Emma, walang kahit anong emosyon. Kinagabihan, dumating ang bagong babysitter na si Chloe sa bahay nila. Wala si David ng gabing iyon, kaya malayang gumala si Chloe sa bahay. Nahuli siya ni Emma na kumukuha ng gamot mula sa kwarto ni David. Habang nanonood sila ng pelikula, tinanong siya ni Emma tungkol sa gamot na iyon. Nangamba si Chloe na isusumbong siya ni Emma, kaya nangako siyang susunod sa lahat ng utos ng bata. Sinabihan siya ni Emma na kuhanan siya ng ice cream. Bago ito umalis, tinawag siya ng bata ng isang bastos na salita, pero sumunod pa rin si Chloe. Kinabukasan, nagkaroon ng memorial para kay Milo. Halos lahat ng estudyante at magulang ay umiiyak, maliban kay Emma, na walang anumang reaksyon sa pagkawala ng kaklase. Matapos ang seremonya, nalaman ni David mula sa magulang ni Milo na nawawala ang medalya ng bata. Pinaniniwalaan nilang nahulog ito sa dagat. Sa eksaktong sandaling iyon, biglang napaiyak si Emma. Halata namang pinipilit niyang ipakita ang lungkot para lamang mapanatag ang loob ng magulang ni Milo. Pagka-uwi nila, nag-alala si David sa kakaibang asal ni Emma. Habang inaayos niya ang mga damit nito, natagpuan niya ang medalya ni Milo na nakatago sa ilalim ng unan ng bata. Pagtingin sa mga larawang kuha sa araw ng parangal, napansin ni David na karamihan sa litrato ni Emma ay nakatingin ng masama kay Milo. Dito niya napagtanto na may kinalaman si Emma sa pagkamatay nito. Kinahapunan, dumating ang guro ni Emma na si Mrs. Ellis, kasama ang isang pulis. Gusto nilang makausap si David tungkol sa nangyari kay Milo. Ayon kay Mrs. Ellis, may 2 estudyanteng nakakita kay Emma na kasama si Milo sa bangin bago ito nahulog. Nakikinig si Emma mula sa likod ng pinto. Sa takot na matuklasan ang totoo,
bigla siyang nagkunwaring nadulas sa isang paso, dahilan para masugatan siya. Dahil dito, napilitang umalis sina Mrs. Ellis at ang pulis. Habang ginagamot ang sugat niya, tinanong siya ni David kung totoo ba ang sinabi ni Mrs. Ellis. Agad namang itinanggi ni Emma at galit na sinabing si Mrs. Ellis ay may galit sa kanya. Kinabukasan, dumalaw si Chloe sa side house ni David kung saan siya nagtatrabaho. Habang nagyoyosi ito, sinabihan siya ni David na huwag manigarilyo dahil maraming kemikal sa paligid. Maya-maya, niyaya ni Chloe si Emma na maglaro ng kanyang scooter. Habang nasa labas, nakita ni na Chloe at Emma ang sasakyan ni Mrs. Ellis na nakaparada sa harap ng bahay ni na Milo. Nakikipag-usap siya sa nanay ni Milo. Sinabi ni Chloe na nangangalap sila ng ebidensya laban kay Emma. Ayon kay Chloe, alam niya na si Emma ang may kasalanan kung bakit nasaktan si Milo. Ngunit ang bata, si Milo, ay tila walang alam sa pinag-uusapan ni Chloe. Nagpatuloy ang usapan nila hanggang sa sila ay makauwi. Sinabi ni Chloe kay Emma na kapag natuklasan ang ginawa niya kay Milo, mapupunta siya sa electric chair. Natakot si Emma, pero hindi niya inamin ang anumang kasalanan. Kinahapunan, habang hinahanap ni Chloe si Emma sa bahay, napansin niyang nawala ang pugad ng mga putakti sa kisame ng outhouse. Samantala, ipinakita na si Mrs. Ellis ay umaalis mula sa bahay ni Milo sakay ng kanyang sasakyan. Habang nagmamaneho, nalitaw siya dahil sa putakti, halos magdulot ng aksidente. Nang tingnan ang likuran ng sasakyan, nakita ang isang buong pugad ng putakti. Inilagay pala ni Emma ang pugad sa loob ng sasakyan upang saktan ang kanyang guro. Pag-uwi ni Chloe, natuklasan niya ang medalya ni Milo sa ilalim ng kutsan ni Emma. Upang masigurong mahuli si Emma, isinabit niya ang medalya sa ilaw sa dresser ni David. Pumunta si Emma kay David sa banyo at napansin ang medalya. Nang alisin ito ni Emma mula sa ilaw, nakita siya ni David at hinarap sa sitwasyon. Nag-imbento si Emma ng kwento at sinabi na ibinigay ni Milo ang medalya noong naglalaro sila. Habang nag-iisip, nagmaneho si David at napansin ang isang aksidente sa gilid ng kalsada. Tumawag siya kay Angela at sinabing kailangan ni Emma ng therapist. Simula noon, nagkaroon si David ng mga panaginip tungkol kina Milo at Emma. Kinabukasan, hinarap ni Emma si Chloe tungkol sa pagsabit ng medalya. Nagalit si Emma. Tinawag siya ni David pababa upang aisoli ang medalya sa nanay ni Milo. Bagamat naguguluhan, pinasalamatan siya ng ina ni Milo sa pagbabalik ng medalya. Sa pagkakataong iyon, ibinalita nila ang pagkamatay ni Mrs. Ellis dahil sa aksidente dulot ng mga putakti. Nagulat si David. Umiiyak si Emma at sinabi niyang, paborito niya si Mrs. Ellis. Pero habang pauwi, bigla siyang bumalik sa normal at tinanong si Chloe kung gusto niyang gumawa ng cookies. Nakaramdam si David ng kaba sa ikinikilos ni Emma. Habang nasa outhouse, napansin ni David na nawala ang pugad ng mga putakti. Napagtanto niya na maaaring si Emma ang may kasalanan sa pagkamatay ni Mrs. Ellis. Kinabukasan, nakipagkita si Emma kay Dr. March, ang kanyang therapist. Matapos ang sesyon, sinabi ng doktor kay David na si Emma ay parang normal na bata lang, ngunit lingid sa kaalaman niya, naloko rin siya ni Emma. Pag-uwi nila, nakita ni David si Chloe na nakahiga sa sofa na naka-sports bra. Habang kausap ni Chloe si Emma, sinabi nito na napansin niyang tumingin si David sa kanya ng may kakaibang tingin. Dagdag pa ni Emma, baka maging stepmother niya si Chloe. Dahil dito, nagalit si Chloe at sinabihan si Emma na layuan ang kanyang ama. Kinagabihan, tinanong ni Emma si David kung gusto ba niya si Chloe. Naguguluhan si David. Sinabi rin ni Emma na gusto ni Chloe maging stepmother niya. Hindi ito direktang sinagot ni David dahil papunta na siya sa isang appointment. Habang nanonood ng TV si Chloe, narinig niya ang isang kakaibang ingay. Hinanap niya si Emma, ngunit wala siya. Sa bintana, nakita niya ang isang anino. Lumabas siya upang hanapin si Emma, pero napunta siya sa outhouse. Nang pumasok siya, biglang sumara ang pinto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagliyab ang apoy sa sahig. Sa labas ng outhouse, nakita ni Chloe si Emma na nakatingin sa kanya. Sinubukan niyang basagin ang bintana upang makalabas, pero natupok siya ng apoy. Pag-uwi ni David, sinalubong siya ng mga bumbero at paramedic. Ipinaalam sa kanya ang pagkamatay ni Chloe. Yakap ni David si Emma habang umiiyak. Kinagabihan, kinausap ni David si Emma sa kwarto. Tinapat niya si Emma at tinanong kung siya ba ang sumakit kay Milo. Sinabi niyang tutulungan niya ito basta sabihin ang totoo. Sa wakas, inamin ni Emma na siya ang nagtulak kay Milo sa bangin.
Sinabi ni Emma na isusumbong siya ni David dahil sa pagnanakaw ng medalya nito. Humingi siya ng paumanhin ngunit sinabi niyang hindi niya na ulit gagawin iyon, na may halong casual na tono. Naging labis na dismayado si David. Tinanong niya si Emma tungkol kay Mrs. Livia, ang dating yaya ni Emma. Sinabi ni Emma na hinawakan siya ni Mrs. Livia kaya tinulak niya ito pababa sa hagdan. Ayon kay Emma, dapat daw ay mas naging maingat si Mrs. Livia. Habang nagsasalita si Emma, lalo siyang nagiging agresibo. Nang tanungin si Emma tungkol kay Chloe, nagalit siya at inakusahan si Chloe na gustong maging madraste niya. Nabahala si David dahil hindi niya matanggap na kaya ng kanyang anak na babae na gumawa ng ganoong kasamang bagay. Kinaumagahan, tumawag ang sheriff kay David at sinabing gusto niyang makausap si Emma. Pero idinahilan ni David ang sakit ni Emma kaya hindi nila ito napuntahan. Dinala ni David si Emma sa kanilang malayong cottage sa tabi ng lawa. Pagdating nila roon, sinalubong sila ng kanilang kasambahay. Maya-maya, tumawag ulit ang sheriff para sabihin na sinadya raw ang sunog, pero hindi nila alam kung sino ang may gawa. Nagsimulang mag-alala si David na baka matuklasan ng mga tao ang tungkol sa anak niya. Nasa bahay si David at may baril. Paminsan-minsan, tinitignan niya ito habang iniisip kung paano niya masosolusyonan ang problema. Kinabukasan, pumasok si Emma sa kwarto ni David habang natutulog ito at hinalikan siya. Sa tangkang patayin ng ama, sinara niya ang lahat ng bintana at binuksan ang lahat ng gas burners. Lumabas siya ng bahay at tumayo sa tabi ng lawa. Nagising si David at naamoy ang gas na umaapaw sa bahay. Agad niyang pinatay ang mga burners at binuksan ang mga bintana. Nang makita niya si Emma sa labas ng bahay, agad niya itong nilapitan at tinanong kung bakit niya iyon ginawa. Sinagot ni Emma na kapag may nangyari kay David, lilipat siya sa kanyang tita Angela na gusto siya at hindi siya tinuturing na kakaiba. Hinawakan ni David ang kamay ni Emma at maingat itong pinasok pabalik ng bahay. Makikita si David na dinudurog ang kanyang mga gamot. Maya-maya, binigyan niya si Emma ng hot chocolate. Pagkatapos nilang uminom, pinatulog niya ito. Bumalik siya sa kanyang kwarto at tumawag kay Angela upang sabihin ang lahat ng kasalanan ni Emma. Pero hindi siya pinaniniwalaan ni Angela. Sa kanyang desperasyon, inamin ni David na wala na siyang ibang magagawa. Ang totoo, nilagyan niya ng kemikal ang inumin ni Emma para ito ay mag-overdose at matigil na ang pananakit nito sa iba. Ngunit, hindi niya ito sinabi kay Angela. Kinagabihan, pumasok si Emma sa kwarto ni David, may hawak na baril at tinangka itong barilin. Pero hindi tumama ang bala at nataman lamang ang unan ni David. Nagising si David at tinanong kung paano siya nakaligtas. Sinagot ni Emma na pinalitan niya ang hot chocolate ni David ng sarili niyang inumin. Nang mapagtanto ni David na papatayin siya ni Emma, tinangkang agawin ni David ang baril. Tumakbo si Emma at kinuha ang telepono para tumawag ng 911. Sinabi niya sa operator na tinangka siyang patayin ng kanyang ama. Habang sinusubukan siyang habulin ni David, pumasok si Emma sa banyo. Nang mabasag ni David ang pinto, itinutok niya ang baril kay Emma. Biglang dumating ang kasambahay ni David, dala ang baril nito. Habang nakatutok si David kay Emma, binaril siya ng kasambahay sa likod. Nakita ni Emma na bumagsak si David at namatay. Dumating ang mga pulis, at ipinaliwanag ng kasambahay ang buong pangyayari. Kinabukasan, dumating si Angela sa lugar. Sinabihan niya si Emma na malamang may sakit ang ama niya. Niyakap siya ni Emma, ngunit sa yakap na iyon, napansin ni Angela ang malamig at mapanganib na ngiti ni Emma habang nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.